Tatlong probinsya pa lang ang nadiskobre na anomalya sa flood control project. Nagkakagulo na ang mga kontraktor, politiko at ang gobyerno. Di ba? Una, lalawigan ng Bulacan, Oriental Mindoro at saka Pampanga. Maliban dito sa Metro Manila. Ay ito kung pinag-uusapan ng graft in corruption, nationwide ito. Di ba inamin na ng Pangulo sa unang press conference niya doon sa expose niya? Nationwide ang flood control program ng kanyang gobyerno mula noong July 2022 until now, na pinaglaanan ng 545.6 billion, mahigit na kalahating trilyon. Pero nga didiscover, tatlong probinsya lang. Katakot-takot na ho ang perang nabulgar at mga taong posibleng may kinalaman sa DPWH, mga congressman at senador, na ngayon ay, at mga kontraktor, na ngayon ay kanya-kanyang akusasyon, kanya-kanyang denial, kanya-kanyang linis ng pangalan. Papaano na pag buong Pilipinas na ang nadiscover? At ako'y naniniwala kung nangyari sa Pampanga, sa Bulacan at Mindoro, nangyari din ito sa maraming lalawigan. Kasi yung mga district engineer, hawak din ng politiko sa mga probinsya. Yung ugnayan ng kontraktor at public works official at politiko sa Mindoro, dito sa Bulacan at Pampanga, ganon din po ang ugnayan sa iba't ibang mga lalawigan. Halos lahat ng probinsya sa Luzon, Visayas, Mindanao, iyan ang relasyon. So kung papalawakin pa at aabot doon ang matinding mga investigasyon at expose, mabuti lang tayo at merong isang Ping Lacson na ginamit ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang mga tauhan para mag-monitor nito, para suportahan si Pangulong Marcos. Yung ibang senador, hindi gumagalaw. Nakikiayo na lang. Kasi si Senador Lacson lang ho ang totoo na lumalaban sa graft in corruption sa Senado, sa totoo lang. From day one, mula pa nung araw. Kaya binuboto ko yan tuwing eleksyon. Kasi iba ho yung prinsipyo ng mama. Napakaraming senador na tayong nakaraan at kasalukuyang senador. 24 ang senador. Bakit isa lang ang merong expose? Anong ginagawa ng iba? Ay lahat naman ang kailang kapangyarihan ay buong Pilipinas. Kung lahat lang senador ay gagaya kay Ping Lacson na merong staff na nagtatrabaho at minumonitor ang lahat ng project, lalabas ang tunay na katotohanan sa iba't iba pang mga probinsya. Eh hindi naman pwedeng kaya, hindi naman kakayanin ng mga staff ni Lacson ikutin ang buong Pilipinas para kunan ng video, interview at lahat ng dokumento. Pero nandyan ang Pangulo, sinuportahan ni Ping Lacson, malaking tulong. Pero inuulit ko, mas marami pang bilyon, mas marami pang politiko at kontraktor at district engineer at DPWH official ang sasabit kung iimbestigahan ang lahat ng proyekto na ginastusan ng halos kalahating trilyon, 545.6 billion sa ilalim ng Marcos administration. Ay paano nakaraang gobyerno ng 6 na taon? Hindi naman pwedeng walang ganyan dahil lahat ng naging Pangulo ay merong flood control project. Kasi diyan palang madali ang nakawan ng pera. Madaling mabaha, madaling pabahain ang pera. Volume ng pera. Ganong kalupit ang ginagawa sa ating mga Pilipino ng mga taong yan. Kung sino man, marami po. Lahat ng mga sasangkot dito magdi-deny. Walang aamin yan. Walang aaming senador, walang aaming congressman. Gagamitin pa nilang kapangyarihan para pagtakpan ng katotohanan. Pwedeng takutin, iharas ng kanilang mga komite at kanilang kapangyarihan ang mga kontraktor at district engineer na mag-i-involve o magbabanggit ng mga pangalan. Kasi yun din ang kailang ginawa. Kaya nakakuha ng mga kontrata, mga kontraktor ay dahil sa koneksyon sa politiko. Kaya nakakasingil ng mabilis ang mga kontraktor ay dahil sa koneksyon sa politiko. Ibig sabihin ng politiko ang nasa likod ng ginagawa ng district engineer ng mga kontraktor. Kaya ngayon pag nagsalita ang kontraktor at district engineer at mga taga-gobyerno, magdidinay lang. Mananakot pa. Magagalit kunwari. Magbabanta pa. Ito mga politiko at yan na po ang nangyayari.
nangyari noon, nangyayari pa rin ngayon. Ganyan pong kalupit ang sitwasyon dito sa ating bayan. Kaya bubuhayin ko yung aking matagal na sinasabi. Hanggat umiiral ang 1987 Constitution, Presidential System of Government, walang parusang bitay, walang totoong political dynasty, magpapatuloy po ang pang-aabuso nila sa kapangyarihan at taong bayan ng biktima. Baguhin ang saligang batas, maglagay ng parusang bitay at totoong labanan at ipagbawal ang pamipamilya sa gobyerno para dahan-dahan tayong makausap. Hanggat walang parusang bitay sa mga corrupt government official, paulit-ulit tayong aabusuhin ng mga ito. Paulit-ulit tayong maghihirap. Papayag ba kayo? Hindi pa ba sapat? Di ba? Sobra na? Tama na? Ang garapalang nakawan sa pera ng bayan, sobrang bait naman ng mga Pilipino. Kung dekada na tayong ninanakawan, nananahimik pa tayo. Yung iba pinagtatanggol pa. May mga Pilipino pinagtatanggol pa. Yung kanilang mga kaibigang corrupt government official. Anong klase naman kayo? Kinabukasan ng mga kabataan, kinabukasan ng ating bansa ang dapat nating ipaglawan. Sinimulan na ni Pangulong Marcos, meron pa siyang natitirang mahigit na 2 taon ng kanyang pagiging Pangulo. Marami pa siyang magagawa kung popokus lang. Itong legacy ni Pangulong Marcos, kung siya'y makapagpapakulong ng mga corrupt government official, ito na yung kanyang legacy hindi natin makakalimutan. Pero kung matatapos ang kanyang termino, hanggang expose lang, hanggang investigasyon lang at walang makukulong, baliwala ito. Baliwala. Mahalaga, may managot. Behind the bar. Dahil yan po yung ating kasalukuyang batas. Plunder law, kulong. Anti-graft law, kulong lang. Dahil wala tayong parusang death penalty. Yun ang dapat ibalik. Yun ang dapat gawin ng ating gobyerno. Pag hindi ginawa yan, maniwala kayo. Walang mangyayari sa labang ito. Iyan ang malungkot. Bayad tayo ng bayad ng buwis sa lahat ng ating binibili may buwis. Kulang pa yung ating ibinabayad na buwis. Nangungutang pa ang gobyerno sa international bank. Tayo ang collateral. So palaki ng utang. Tayo ang magbabayad. Ipapanganak pa lang may utang na. Dahil itong utang natin sa kasalukuyan, hindi lang sa ngayon nangyari ito. Minana ito ng Pangulong Marcos sa nakaraang mga administrasyon. Kaya umabot na tayo ng mahigit 17 billion or trillion. Mahigit na 17 trillion ang ating utang. Tapos talamak ang korupsyon. Oy, dininanakaw lang nila. Sobrang bait ng Pilipino. Sobrang bait ng Pilipino. Bakit tayo pumapayag ng ganyan?